Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Berto. Nangyari ang kwentong ito taong 1968. Walang eksaktong lokasyon, probinsya ng Bicol. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Pati na rin sa iyo, Sir Proy. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako dahil isa sa mga kwento ko ng inyong napiling bigyan ng buhay ngayong araw. Isa nga pala akong masugid ninyong tagapakinig dito sa inyong programa at talaga namang nakakahanga ang inyong pagsasalaysay. Itago mo na lang ako sa pangalang Berto. Bata pa lang ako ay mahilig na akong makinig sa mga kwentong aswang dahil naman sa aking lolo Pasol. Mahilig kasi itong mangolekta ng mga librong may iba't ibang kwento tungkol sa mga aswang, engkanto at mga albularyo maging antingero. Ayon naman sa kanya kalakbay, ang mga antingero daw ay mga mandirigma noong sinaunang panahon at ang mga albularyo daw ang mga magagaling na manggagamot. Ang mga engkanto naman daw ay may dalawang lahi, ang masasama at ang mabubuti. At ang pinakamabagsik daw na kalaban ng mga antingero at albularyo ay ang mga aswang. Sila raw ang may pinakamataas na antas na mga likha ng kadiliman noong unang panahon. May kwento pa nga siya sa aking nabanggit na nagsimula raw ang aswang dahil sa dalawang magkapatid na lalaking kambal. Ang isa raw ay ipinanganak na normal at ang isa raw ay ang isinumpa. Naging isang mandirigma raw ang isa at ang isa naman ay naging isang aswang dahil lumaki daw ito sa loob ng kuweba. Doon ito itinago ng mga magulang nila para hindi daw ito makagawa ng kasamaan sa mga tao. Simula raw noong nakwala ito sa kuweba ay marami na ang naging biktima nito at dumami ang mga lahi. Dahil doon ay talamak na ang mga aswang nang lumipas pa ang maraming taon. Bumuntong hininga na lamang ako nang maalala si Lolo Pasol. Ilang taon na siyang patay kalakbay at naaalala ko pa rin ang mga kwento niya sa akin. Dahil sa mga kwento niya ay nagkaroon ako ng interes na makakilala ng mga antingero na mandirigma at ng mga aswang. Sinubukan ko naman na mag-abang sa gabi para makakita ng aswang pero inuunahan naman ako ng kaba kung kaya't hindi ko naman natutuloy. Bumaba naman ako ng tricycle ni Mang Diego nang makarating na kami sa barangay hall ng aming nayon. Tinulungan ko siya na ibaba ang mga gamit na binili namin sa bayan. Isa kasi akong nagbolontaryo na tumulong sa barangay namin para sa paghahanda sa paparating na piyesta sa aming nayon. Pagkatapos naman nun ay kanya-kanya nang nagdiriwang ang mga baryo. Isang kapitan ang aking tiyuhin kung kaya't katulong niya kaming buong pamilya sa paghahanda. Kasama na rin ang mga ibang opisyales ng aming nayon. Pagkalagay namin ng mga kahon na may mga lamang banderitas, pagkain at iba pa, sa likuran ng barangay ay tumungo naman ako agad kay Tiyo. Tinanong ko naman siya kalakbay kung meron pa akong dapat na gawin. Sinabihan niya naman ako na puntahan ko raw ang kaibigan kong si Kokoy. Si Kokoy daw ang kinausap niya tungkol sa taong nagtutugtog sa piyesta. Isa kasi ang kukumpleto sa piyesta, ang magkaroon ng musikero. 2 araw na lang kasi at piyesta na. Kinakailangan daw na siguraduhin ni Tiyo kung nakahanap na raw si Kokoy. Tumango naman ako dito kalakbay at agad na nagpaalam sa kanya. Paalis na sana ako nun nang tinawag naman ako ni nanay. Nilapitan ko naman siya at inutusan niya naman akong bumili ng tali
para daw sa banderitas. Pumayag naman ako sa kanya at kinuha ang bayad ni Tio. Hinintay ko munang matapos si Mang Diego at sabay kaming dalawa na umalis. Siya na ang pinakiusapan ko na bumili ng tali sa bayan dahil dadaanan ko pa si Kokoy. Pumayag naman itong si Mang Diego. Agad naman akong nagpasalamat sa kanya at pinag-ingat ko siya sa kanyang biyahe. Habang naglalakad naman ako sa daan, papasok sa baryo nila Kokoy, ay natawag ng aking pansin ang isang lalaki na may hawak-hawak na gitara. Papasok din ito sa loob ng baryo nila Kokoy, kung kaya't sumabay na ako sa kanyang paglalakad. Pinakatitigan ko ito dahil noon ko lang siya nakita. Mukhang dayo. Magsasalita na sana ako noon para tanungin siya, ngunit hindi ko na tinuloy at naisip ko na baka sabihin nito sa akin na masyado naman akong interesado sa kanya. Nauna na akong maglakad kalakbay dahil mahina siyang humahakbang. Isa pa ay mukhang wala siya sa kanyang sarili at malalim ang iniisip. Habang napadaan ako sa ilang mga bahay ng mga kakilala ko ay binabati ako ng mga ito. Kumakaway naman ako sa kanila at bumabati rin pabalik. Pagdating ko sa harapan ng tahanan ni Kokoy ay agad ko naman siyang tinawag. Nakita ko si Mang Totoy na nagsisibak ng kahoy sa kanilang bakuran at mukhang hindi niya naman ako narinig at napansin. Kaya naman tinawag ko siya sa mas malakas na boses. Noong napansin niya ako ay humingi naman siya ng dispensa sa akin dahil hindi niya raw ako agad napansin. Pinapasok niya naman ako sa loob ng kanilang bahay at tinanong kung ano ang pakay ko. Mang Totoy, narito ho ako dahil ipinapatanong po ni Kap kung nakahanap na daw si Kokoy ng musikero na para sa ating paparating na piyesta. Abay, yan ang hindi ko alam. Wala naman siyang sinabi sa akin simula kahapon. Basta ang sabi lang niya, nakausap na raw niya si Perez tungkol dito. Mas mabuti pa ay kayong dalawa ang mag-usap. Sige po. Pero nasaan po ba siya, Mang Totoy? Naroon siya sa may likod ng bahay. Kanina pa nga yun eh. Sabi niya sa akin ay mag-iigib daw siya sa balon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabalik. O siya, sige po, Mang Totoy. Ako na po ang bahalang tumungo kay Kokoy. Tumango naman sa akin si Mang Totoy bago siya nagpaalam para bumalik sa pagsisibak niya ng kahoy. Ako naman ay agad na tumango sa likuran ng kanilang bahay para makausap ang aking kaibigan. Hinanap ko ron si Kokoy. Natatanaw ko siya sa hindi kalayuan. Nagsasalin siya ng tubig sa dalawang banga. Agad ko naman siyang tinawag at napatingin naman ito sa akin. Hinintay niya naman akong makalapit sa kanya bago naman ako nito binati. Oh, Berto, naparito ka. Anong atin? Langya ka. Hindi mo ba sinabi kay Tio ang tungkol doon sa musikero na sinasabi mo? Pinapunta niya ako rito para tanungin ka kung ayos na ba yun. Naku, oo nga pala, Berto. Pero ngayon ang dating niya. Baka nga nakasalubong mo siya sa daan. Ipapakilala ko rin siya mamaya kay Kapitan at nang mapakitaan niya ng sample para kung ano sa tingin ng tiyo mo. Ganun ba, Kokoy? Baka siya yung kasabay ko kanina rito. Hindi ko naman namumukhaan kaya hindi ko pinapansin. Mas mainam nga na ipakilala mo siya kay Tio nang sa ganun ay makilatis niya. Magaling yun. Kaibigan yun ng pinsan ko sa kabilang bayan. Suki yun ng mga piyesta para tumugtog at kumanta. Wala naman akong sinasabi. Pero titignan natin kung ano. Tumango naman sa amin si Kokoy at sinabi na hintayin ko siya at patapos na rin siya sa pagsasali ng tubig. Noong tapos na nga siya kalakbay, ay sabay na kaming dalawa na bumalik sa kanyang bahay. Ako na rin ang bumuhat sa isang balde. Pagdating namin sa balkonahe, ay naroroon na ang lalaki na may dalang gitara.
Kausap na nito si Mang Totoy. Napatigil lang ang kanilang pag-uusap nang makita nila kaming dalawa. Nilagay na muna namin ni Kokoy ang dalawang banga na may tubig sa loob ng kanilang bahay sa kusina bago naman kami muling bumalik sa may sala. Pinakilala agad ako ni Kokoy sa kanilang panauhin. Ang pangalan nito ay Perez. Masaya naman akong nakipagkamay sa kanya at sa mga sandaling yon ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa kanyang palad. Para bang may enerhiya akong naramdaman at bigla naman akong nanlamig kalakbay. Sakto at naririto na rin si Berto, Doming. Sasamahan niya tayo papunta sa barangay. Nang makausap ka naman ng kapitan namin at nang makita naman nila kung gaano ka kagaling. Walang problema. Kailan ba ang alis natin? Mamaya na, Doming. Kain na muna tayo bago umalis. Alam namin na pagod ka rin sa biyahe. Dito ka na lang din muna manatili sa bahay habang hindi pa natatapos ang piyesta. Dito sumang-ayon naman itong si Doming sa paanyaya na yun ni Kokoy at ganoon din si Mang Totoy. Niyaya na nga nila kaming kumain ng tanghalian. Habang kumakain ay hindi nila maiwasan ng magkwentuhan sa bawat isa sa mga karanasan nila sa buhay. Ako naman ay paminsan-minsan sumisingit sa kanilang usapan para makisabay din sa kanila. Noong matapos nga kaming kumain kalakbay, ay nagpahinga muna kami ng saglit bago naman kami tuluyang magpaalam kay Mang Totoy para umalis. Habang sa daan ay hindi ko mapigilan na pakantahin si Doming at patugtugin siya ng kanyang gitara na dala. Napakagaling nga niya talaga. Maganda ang kanyang boses at mabilis din ang kanyang mga kamay sa pagtugtog ng gitara. Nakakahalina ang boses niya at parang may kung anong emosyon doon. Tuwang-tuwa naman kaming dalawa ni Kokoy dahil panigurado na masisiyahan ang buong nayo namin dahil sa napakagaling na musikerong si Doming. Pagdating naman namin sa barangay hall, ay agad kong pinakilala si Doming kay Tio. Hindi naman pinalampas ni Tio si Doming at pinakanta niya ito. Noong makita niya ang galing ni Doming ay sobra naman siyang tuwa at nagpasalamat pa kay Kokoy. Iniwan naman muna namin silang dalawa sa loob ng opisina ni Tio para makapag-usap ang mga ito tungkol sa bayad sa serbisyo ni Doming. Kami namang dalawa ni Kokoy ay tumungo na sa mga naglalagay ng banderitas para naman tumulong. Hindi ko naman napigilan ang sarili kong tanungin si Kokoy tungkol kay Doming. Tinanong ko ang aking kaibigan kung ano pa ang ginagawa ng kaibigan ng pinsan niya bukod sa pagkanta at pagtugtog. Biniro pa ako ni Kokoy dahil daw napaka-tsismoso ko. Sinabi ko naman sa kanya ang obserbasyon ko kay Doming na parang may kakaiba rito bukod sa pagiging musikero. Pero tinawanan lang naman ako ni Kokoy at iniilingan. Sinabi naman niya sa akin na solo lang daw sa buhay si Doming simula noong mamatay ang mga magulang nito dahil sa mga aswang. Nilusob daw kasi ng pinuno ng aswang ang buong pamilya ni Doming para patayin. Hindi raw nila malaman kung anong dahilan kung bakit at ayaw rin daw iyon sabihin ni Doming sa kaibigan nitong pinsan ni Kokoy. Simula raw nun ay pinili ng maglakbay ni Doming sa kung saan-saan hanggang sa lumaki ito. Libangan na raw nito ang musika para makalimutan ang masalimuot na nakaraang nangyari dito. Tinanong ko naman si Kokoy kung hinanap ba ni Doming ang aswang na pumatay sa buong pamilya nito. At ang sagot naman niya sa akin ay sinubukan daw ni Doming pero hindi na raw ito matagpuan. Ang hinuha raw ni Doming ay tumungo na raw ito sa ibang parte na lugar. Kaya siguro siya tumutugtog at kumakanta sa iba't ibang lugar para hanapin ang aswang na pumatay sa pamilya niya. Yun na rin siguro ang isa sa rason, Berto. Pero hindi natin alam.
Hindi naman kasi niya sinasabi sa pinsan ko. Kaya wala rin kaming maitutulong sa kanya. Isa pa ay nirerespeto rin naman namin si Domeng sa kung ano ang desisyon niya sa buhay. Tumango naman ako saka sumang-ayon kay Kokoy. Natigil na rin ang pag-uusap namin nang dumating na si Doming nang matapos na ang kanilang pag-uusap ni Tio. Niyaya na rin nito si Kokoy na umuwi para naman makapagpahinga. Nagpaalam naman silang dalawa sa akin bago sila tuluyang umalis. Ako naman ay nanatili sa barangay para tumulong sa mga ibang gawain doon. Halos ginabi na kaming natapos sa paglilinis ng barangay hall. Kasama ko naman si Tio ng mga sandaling yon at nagpaalam na ang lahat at kami na lamang na dalawa ang natira. Nagpaalam na rin siya sa akin para makauwi na rin. Malapit lang din naman ang bahay niya sa barangay hall. Ako naman ay lalakarin ko pa ng ilang metro bago ko tuluyang makarating sa amin. Nasa looban pa kasi ang bahay namin at dadaan pa ako sa gubat. Hiniram ko na lamang ang gasera ng barangay para may ilaw naman ako pauwi. Habang sa kalagitnaan ng aking paglalakad, papasok sa isang gubat, ay bigla na lamang akong napatigil sa aking paglalakad nang makarinig ako ng mahinang kaluskos. Inilawan ko ang pinagmumulan nito pero wala naman akong nakita na kahit ano. Binaliwala ko ito at inisip na baka mga insekto lamang yon o kaya ligaw na hayop sa gubat. Kaya nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad at hindi pinansin ang kaluskos na yon. Nang nasa madilim na kong parte ng gubat, ay ganun na lamang ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa aking batok at buong katawan. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa mga nagtataasang mga puno. Nilakasan ko ang aking loob ng mga sandaling yon. Nagdasal naman ako ng malakas para mapalayo kung anuman ang nilalang na nakamasid sa akin ng gabing yon. Ganoon na lamang ang panginginig ng aking buong kalamnan nang marinig ko ang mabigat na hininga mula naman sa aking tagiliran. Unti-unti naman akong lumingon sa aking kanan at halos mawalan na ako ng hininga nang sumalubong sa akin ang nanlilisik na purong mapupulang mata. Sa gulat at takot ko ay hinampas ko rito ang dala kong gasera. Hindi naman ako tumigil hanggat hindi yun nawawasak o ang mapatay ang aswang na nasa aking harapan. Galit na galit ang aswang na binalibag ako sa punong kahoy. Napadaing naman ako at parang nawawalan ng hininga. Noong tumama ang likuran ko sa isang puno ng kahoy, hindi pa ako nakakatayo nang muli naman akong sugurin ng aswang. Nanlilisik ang mga mata niyang sumugod sa akin. Akma na sana niya akong kakalmutin gamit ang mga mahaba niyang kuko nang mapatigil siya nang marinig ang isang tugtog ng gitara sa hindi naman kalayuan. Bumaling naman ang aswang sa pinagmumulan ng tugtog na iyon. Ako naman ay sunod-sunod ang paglunok ko ng aking laway habang taas baba ang aking dibdib. Pinagmasdan ko ang postura ng aswang at nakakatakot talaga ang anyo nito. Puno ng balahibo ang buong katawan nito habang matatalas ang mga kuko sa kamay at paa. Parang aso ang kanyang anyo at nakabaluktot ang kanyang likuran pero ang mga paa niya lamang ang nakalatag sa lupa. Ang mga ngipin ay naglalaway, may mapula at mababangis na mga mata. Mas lalong lumakas ang tugtog at doon na naingayan ang aswang. Napahawak naman ito sa kanyang tenga at umungol na parabang nasasaktan ito. Kinuha ko na ang pagkakataong iyon kalakbay para naman makatakas. Ngunit ang bawat hakbang ko ay parang may mabigat na bagay ang nakadagan sa akin at hindi pa ako nakakalayo ng tuluyan sa aswang na iyon. Hinanap ng aking mga mata ang pinagmulan ng tunog at natanaw ko ang isang lalaki na may hawak na isang gitara.
Pinasingkit ko ang aking mga mata para makita kung sino ang lalaki. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makilala ko ito kung sino. Si Doming, ang musikero na pinakilala sa amin ni Kokoy. Nagtago naman ako sa isang malaking puno para hindi naman ako makita ng aswang. Pinagmasdan ko lamang si Doming na kinakaskas ang kanyang gitara, dahilan para maglikha iyon ng malakas na tugtog. Patuloy lamang niya yung ginagawa habang naglalakad palapit sa aswang. Ang aswang naman ay mas lalong lumakas ang kanyang ungol. Habang nakatakip ang tenga nito, unti-unting napaluhod ang aswang na para bang nahihirapan na itong kumilos dahil sa ingay niyang naririnig mula sa gitara ni Doming. Nanghina naman ang aswang at bumulusok ito sa lupa. Pilit nitong nilalabanan ang maingay na tugtog mula sa gitara ni Doming. Makalipas ang ilang sandali ay tinigil ni Doming ang pagkaskas niya sa kanyang gitara at nilapitan ang aswang na naghahabol na ng hininga ng mga sandaling yon. Yumuko naman si Doming at hinugot mula sa kanyang bewang ang isang punyal na kulay tanso. Napakatalas at napakatulis ng dulo nito at mukhang bagong-bago pa. Itinusok na sana niya yon sa puso ng aswang nang may bigla na lamang dumating na isa pa at sinipa nito ng malakas si Doming. Tumilapon si Doming sa hindi kalayuan pero nakatayo naman agad siyang pagkatapos nitong bumagsak. Hinarap niya ang bagong aswang. Ngumiti siya at malakas na kinaskas ang kanyang gitara dahilan upang lumikha na naman iyon ng ingay. Nagulantang ang bagong dating na aswang at tila ba nasasaktan ito sa narinig na tunog ng gitara. Sinabayan pa ni Doming ang kanyang tugtog ng kanta. Mas lalong nagwala ang bagong dating na aswang at ang kasama nito na hinang-hinana. Mabilis na tinakbo ni Doming ang pagitan ng aswang. Sinamantala niya ang pagkakataon na naiingayan ang mga ito at sa kanya mabilis na sinaksak sa puso ang dalawang aswang. Sumigaw ang dalawang aswang na puno ng hinagpis at pagkapuot. Nagwawala silang dalawa at nagpumiglas mula naman kay Doming pero hindi nila kaya ang lalaki. Mas malakas si Doming sa kanila lalo pa at nanghihina na ang mga ito dahil sa epekto ng tugtog ng gitara kanina. Nangisay ang mga aswang nang matapos ang mga ito na magsuka ng kanilang dugo at itim na bertud. Sinira yun ni Doming saka siya kumuha ng mga dahon at isang bote na nasa kanyang likuran. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa katawan ng dalawang aswang at ang apoy naman mula sa gasera na aking dala ay mabilis niyong itinapon sa dalawang bangkay ng aswang. Pinagmasdan naming dalawa ang pagkasunog sa katawan ng mga ito. Noong masiguro ko na ligtas na ako, ay mabilis na akong lumabas mula sa aking pinagtataguan at lumapit na kay Doming. Hindi naman siya nagulat na naroon ako sa kanyang tabi. Sa halip ay nanatili siyang tahimik. Itinaas pa niya ang kanyang dalawang kamay sa ere at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Dinasalan niya ang dalawang katawan ng aswang habang nagdarasal. Hinintay ko naman siyang matapos bago ko siya pinaulanan ng mga takot. Bumuntong hininga si Doming at sa kanya ako binalingan. Inayos niya muna ang kanyang gitara at sinagot naman ako. Isa akong antingero, Roberto, at tungkulin ko na sugpuin ng mga aswang at masasamang nilalang. Sana ay manatili lamang na lihim ito. Ayokong malaman ng lahat ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Ayaw ko sila mapahamak at makarating din sa mga kalabang ko na ako ang antingero na pumapatay sa kanilang mga kasamahan. Makakaasa ka sa akin, Doming. Hindi talaga ako makapaniwala na makikilala ko ang tulad mo na isang antingero. Alam mo ba na noon pa ay gusto ko nang may makilala kahit isa sa inyo? Bakit naman, Berto? Bata pa lang kasi ako.
Madalas nang ikuwento sa akin ni Lolo ang tungkol sa inyo at mga aswang. Isa kayong mandirigma na ipinagtatanggol ang mga tao mula sa kasamaan. Kaya hangang-hanga ako sa inyo dahil doon. Huwag mo kong hangaan, Berto. Tulad mo ay isa lang din akong normal na tao. Kung hindi dahil sa anting-anting, ay hindi ko rin matatalo ang aswang ng ganoon din. Kahit na, Doming, kayo pa rin ang pinili. Ibig sabihin, nasa dugo nyo talaga ang maging isang mandirigma na may mga mabubuting puso para tulungan ng kapwa. Anong klase nga pala ng anting-anting ang meron ka? Bakit, Berto? May alam ka ba sa mga anting-anting o mutya? Oo, Doming. Halos memoryado ko nga ang lahat dahil sa libro ni Lolo. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang mutya o anting-anting kong gamit? Mutya ng hangin o anting-anting na nagmula sa hangin. Dinadasalan ito ng halos ilang libong dekada para magkaroon ng kakaibang kakayahan na puksain ng mga aswang. Kaya sa ingay na nililikha mo, pinapadala mo sa hangin ang gusto mong gawin sa mga kalaban mo. Kapag naiingayan sila sa tugtog mo, ibig sabihin, mamamatay sila. Magaling, Berto. Tama ka. Yun nga ang gamit ko. Basta ang pangako mo sa akin. Sikreto lang natin ang tungkol dito. Oo naman, Doming. Makakaasa ka. Hinatid naman ako ni Doming hanggang sa bahay. Bago naman siya tumungo pabalik sa bahay nila Kokoy, nagpasalamat naman ako sa kanya noon dahil sa pagligtas niya sa akin. Tinanong ko pa siya kung pwede ko siyang maging kaibigan at hindi naman siya tumanggi sa akin. Simula ng gabing yun, naging magkaibigan nga kaming dalawa ni Doming. Takang-taka naman si Kokoy dahil naging malapit daw kami ni Doming. Ganoong mailap daw ang lalaki sa mga tao bukod sa kanilang kilala nito. Sinabihan ko naman si Kokoy na sadyang pala kaibigan talaga ako. Kaya naman hindi nagdalawang isip na kaibiganin ako ni Doming. Tawa naman ang tawa ang loko dahil daw baka napipilitan lang si Doming sa sobrang kakulitan ko. Hindi ko na lang siya noon pinansin at tumungo na lamang sa barangay hall para maghanda na sa programa na darausin sa bisperas ng piyesta. May mga plano kasi si Tio kung saan may premyo kung kaya't maraming kabataan ang kasali. Hapon nang magkaroon ng programa at inanunsyo ang mga lalaban para sa final kinaumagahan. Napakasaya ng mga naglaro at ng mga taong pumunta sa simpleng programa na inihanda ni Tio. Kinagabihan naman ay may patugtog para sa buong nayon at isa na sa tumugtog ay si Doming. Maraming umindayog sa mga tugtog ni Doming at nakisabay naman sa kanya. Tuwang-tuwa naman kaming dalawa ni Kokoy para sa kanya. Kaya noong matapos siya ay sinalubong namin agad siya para naman batiin. Nagpasalamat naman siya sa amin at nakisabay na rin sa musika na pinatugtog mula sa mga naglalakihang instrumento sa pagtugtog. Nagkaroon ng inuman sa bahay ni Tio. Kaya niyaya ko sila Kokoy at Doming at maging si Mang Totoy. Tinanong naman ako ni Doming kung saan daw ang mga magulang ko at sinagot ko naman ito. Matagal na akong iniwan ng mga magulang ko. Naghiwalay silang dalawa. Kaya lumaki na talaga ako sa poder ng lolo ko. Noon namang namatay si Lolo ay dito na ako tumira kina Tio. Ngunit hindi rin ako nagtagal at umalis din ako sa kanila dahil nahihiya ako. Ayaw ko rin isipin nila na baka pabigat ako. Kaya simula noon ay binubuhay ko na din ang sarili ko. Pero paminsan-minsan ay tinutulungan ako ni Kokoy at Tio. Napakahirap naman pala ng mga pinagdaanan mo. Lalo na at mag-isa ka lang sa buhay. Ramdam ko rin ang bagay na ganyan. Dahil minsan ay mag-isa rin akong namuhay. Pero na magkaroon ako ng sarili kong pamilya ay hindi na ako mag-isa. Naging mabigat ang pag-uusap naming tatlo at nauwi na sa hinaing at kung ano-anong bagay tungkol sa buhay naming lahat. Noong matapos kaming mag-inuman, ay niyaya ko sila Kokoy at Doming na doon na sila matulog sa bahay ni Tio. Pero mariin silang tumanggi na dalawa. Sinubukan ko ulit silang pigilan
dahil nag-aalala ko sa kaligtasan nila at baka harangin sila ng mga aswang sa daan. Pero tinapik naman ako sa aking balikat ni Doming at sinabi niya sa akin na siya na raw ang bahala kay Kokoy. Hindi naman ako umangal doon at agad ko naman siyang pinayagan. Isa pa ay malaki rin ang tiwala ko kay Doming na hindi niya pababayaan ang kaibigan kong si Kokoy. Inaumagahan nga kalakbay ay maayos naman silang dalawa at nakapunta pa sa barangay hall para sa araw ng piyesta. Nagsayawan pa ang lahat sa gitna ng entablado habang tumutugtog si Doming. 12:00 ng hating gabi natapos ang tugtugan at pinauwi na lahat ni Tio ang mga tao. Ngunit habang nag-aayos ako ng mga upuan at ibang gamit, natigil ang aking paningin sa lalaki na nakakubli lamang sa dilim. Nakatingin ito sa direksyon nila Doming at Kokoy. Nagkunwari ako sa mga sandaling yon na hindi ko ito nakita o napansin. Pasimple naman akong lumapit kay Doming at sinabi sa kanya ang nakita ko habang kunwari ay tinutulungan ko siyang buhatin ang mesa. Ako ang punteriya nila dahil sa pagpatay ko sa dalawang kasama nila. Ikaw na muna ang bahala kina Kokoy at sa tiyo mo. Berto, haharapin ko lang sila nang matapos na ang lahat. Pero hindi ba delikado, Doming? Mag-isa ka lang. Paano kung marami pala sila? Kaya ko ang sarili ko, Berto. Alalahanin mo ang kaligtasan mo at ni na Kokoy. Ihatid mo sila sa bahay ng tiyo mo at doon muna kayo ni Kokoy hanggang mamayang gabi. Sige, Doming, ako nang bahala sa kanila. Noong matapos naming iligpit ang lahat ng mga gamit ay niyaya ko na sina Tio at Kokoy na umuwi. Hinanap nilang dalawa si Doming at sinabi ko na may pinuntahan lang ito na importante. Tinanong nilang dalawa kung bakit sa kalagitnaan pa ng gabi. Pero sinabi ko na lang na hindi ko alam. Habang naglalakad sa kalsada patungo sa bahay ni Tio ay hindi ko maiwasan ang magmatyag sa buong paligid. Pinagpapawisan ako ng malagkit habang naninindig ang balahibo ko sa buong katawan. Samantala, ang dalawa naman ay panayang kwentuhan at tawanan. Hindi nila alam na nagdidiliryo na ako sa sobrang kaba para sa amin ng mga sandaling yon. Hindi ko rin maiwasan ang mag-alala para naman kay Doming dahil alam ko na mag-isa lamang niyang hinarap ang aswang. Hindi ko alam kung papaano niya lalabanan ang mga yon. Noon ko rin naisip kung papaano naging grupo ang mga aswang, gayong iilang tao lamang ang pinagsosospektsahan sa aming nayon. Nang makarating na kami sa bahay ni Tio, ay agad kong pinagpahinga si Kokoy. Nasa iisang silid lamang kaming dalawa. Tulog na siya samantalang ako ay dilat na dilat ang mga mata. Tiningnan ko si Kokoy sa aking tabi at sinigurado ko na tulog na siya bago naman ako bumangon ng dahan-dahan. Lumabas ako sa aming kwarto at tumungo ako sa may kusina ng bahay ni Tio. Dito kumuha ako ng bawang, asin at kalamansi. Nilagay ko ang mga yon sa aking bulsa. Pagkatapos nun ay naghanap ako ng punyal o tabak na maaari kong magamit para harapin ang mga aswang kung sakali na makasalubong ko sila sa daan. Madali ko lang naman mahanap itong si Doming kung nasan siya dahil sa kanyang pagtugtog ng gitara. Kaya naman bumalik ako sa kwarto naming dalawa na tinutulugan ni Kokoy at dumaan ako sa bintana. Paglabas ko ay agad ko naman yung sinara. Kumuha naman ako ng siga para may ilaw ako sa daan. Habang naglalakad ako sa kagubatan ay panay ang dasal ko na sana ay ligtas si Doming. Ilang sandali pa ay napatigil naman ako sa aking paglalakad nang makarinig ako ng ungol ng isang baboy. Nagmumula iyon sa aking likuran at mukhang kanina pa ito naroroon. Unti-unti ko naman itong nilingon habang nanginginig ang aking mga tuhod.
Sumalubong sa akin ang nagbabaga nitong titig habang humihinga ng malalim. Noon lamang ako nakakita ng isang aswang na baboy ramo. Nakakatakot ang itsura nito at parang isang demonyo. Mahaba ang mga pangil at naglalaway sa sobrang gutom. Napakaitim nito at napakalaki na kasing laki ng isang tao. Pambihira naman. Tumakbo naman ito papunta sa akin. Gusto kong igalaw ang aking mga tuhod ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Kahit anong sigaw ko sa aking sarili na kailangan ko ng tumakbo, pero ayaw makisama ng katawan ko. Napasinghap na lang ako nang malapit na sa akin ang baboy ramo. Sa sobrang kaba ko naman ay naipikit ko na lamang ang aking mga mata. Susunggaban na sana ako ng baboy ramo nang bigla na lamang may tumulak sa aking dahilan para makaiwas ako sa baboy ramo na aswang. Pagbangon ko mula sa pagkakatumba ay hinanap ko kung sino ang tumulak sa akin. Nakita ko naman si Doming na nakatayo habang kaharap ang baboy ramo. Umungol ang aswang na para bang galit na galit ito at gusto nang patayin si Doming. Tumawa naman ang bahagya si Doming at tumitig sa akin. Sinenyasan niya akong tumungo sa kanyang likuran, kaya naman dali-dali naman akong tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Ano ka ba, Berto? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ka nang sumunod at ako na ang bahala na makipaglaban sa kanilang lahat? Nag-aalala ako para sa iyo, Doming. Gusto ko lang makatulong. Mas nag-aalala ako sa sitwasyon nating dalawa ngayon. Kinakailangan na kitang protektahan laban sa kanila. Imbis na wala akong iisipin kundi ang sarili ko lang. Kung ganoon ay aalis na lang ako, Doming. Parang kasalanan ko pa na iniisip ko lang ang kaligtasan mo. Hindi porket mahina ako at walang anting-anting, hindi ko na kayang makipaglaban. Berto, makinig ka. Katulad kanina, paano kung hindi pa kita naitulak? Patay ka na sana ngayon. Eh di sana hinayaan mo na lang ako, Doming. Bakit mo pa ako iniligtas ha? Hindi ko naman maiwasan ang magalit kay Doming ng mga sandaling yon dahil pakaramdam ko sa sinabi niya sa akin na mahina ako. Napabigat lang ako sa kanya at hindi ko siya matutulungan. Umalis ako sa likuran niya at binunot ko ang itak na aking dala. Dumakot din ako ng asin mula sa aking bulsa at hinarap ko ang paparating na aswang. Sinigawan naman ako ni Doming na wag na daw akong kikilos dahil mapapahamak lamang ako, pero hindi naman ako nakinig sa kanya. Hinarap ko ang aswang na patungo sa aking direksyon. Noong malapit nito sa akin ay agad ko itong sinabuyan ng asin. Huminto ito sa aking harapan at sumigaw ng malakas. Dahil sa pagkakatama ng asin sa kanyang muka at balikat, kinuha ko naman ang pagkakataon na yun para itarak sa kanya ang itak na aking dala. Hindi naman ako nagdalawang isip na itarak yon sa dibdib ng aswang. Gulat na gulat ito sa aking ginawa. Galit na galit din ako sa mga oras niyon kaya sunod-sunod ko itong sinaksak sa dibdib. Noong masiguro ko na hindi na ito humihinga at patay na ay hinugot ko na ang itak mula sa dibdib nito at tumayo. Nilingon ko naman si Doming at hindi siya makapaniwala na nagawa kong patayin ang aswang. Nakalimutan ko palang sabihin sa kanya na tinuruan ako ni Lolo noong bata pa ako kung papaano ang makipaglaban. Tinuruan din ako ng aking ama bago niya kami iwan para sumama sa iba niyang babae. Inuunahan lamang ako ng kaba sa dibdib at takot, pero hindi ibig sabihin ay mahina na ako. Noon ay nakita ko ang baboy ramo na patay na rin sa kanyang harapan. Ninitian niya ako, saka tinanguan bago siya nagsimulang tumakbo patungo sa kanang direksyon. Agad naman akong sumunod sa kanya at sinabayan ko ito sa pagtakbo. Ano, Doming? Bilib ka na ba ngayon sa akin? Oo, Berto. Hindi ako makapaniwala. Simula sa araw na ito, ikaw na ang katuwang ko sa labang ito. Huwag mo lang kakalimutan na iligtas mo ang sarili mo. Oras na nasa kapahamakan na tayo.
Ngayon ay may tiwala ka na sa akin. Tapos kanina grabe ka kung makapagsalita sa akin. Parang sinasabi mo na wala akong binatbat sa mga iyon. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina, Berto. Hindi ko naman yung sinasadya. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Iniisip ko lang naman kasi ang kapakanan mo. Pero ngayon nakita ko na kaya mo naman. May tiwala na ako sa'yo. Ngumiti naman ako sa sinabing yon ni Doming. Sumunod ako sa kanyang likuran at mas binilisan namin ng pagtakbo. Tumungo kami sa dulo ng gubat at may natanaw kami roong 3 aswang at mukhang naghahanap ng mabibiktima. Hindi ko naman akalain na napakarami ng mga aswang sa aming nayon. Tinanong ko si Doming kung papaano yon nangyari at maging siya ay wala ring ideya kung bakit. Sinabi niya sa akin na baka raw dahil sa kanyang pagpunta roon at sinundan siya ng mahigpit niyang kalaban na si Baltok kasama ang mga kampon nitong aswang. Napatay raw kasi niya ang anak nito noong makalaban niya sa kabilang bayan. Simula raw noon ay labis ang galit ni Baltok sa kanya at gusto siya nitong patayin. Halos 2 linggo raw na hindi nagpaparamdam sa kanya si Baltok, kaya inakala niya na nakalimutan na nito ang kanyang ginawa. Hindi niya akalain na pinaghahandaan daw pala ng aswang ang paglusob sa kanya para siya ay tapusin. Kaya hindi ko hayaan na may madamay na kahit sino dito sa inyong nayon, Berto. Kinakailangan kong siguraduhin na wala silang sasaktan dahil ayaw kong madamay kayo sa aming laban. Bukas na bukas din ay aalis agad ako para hindi na mapahamak ang baryo ninyo. Tumango naman ako sa kanya dahil nire-respeto ko kung anuman ang desisyon niya. Kinuha niya ang kanyang gitara sa kanyang likuran at malakas iyong kinaskas. Naglikha ng tunog iyon dahilan para matawag ang pansin ng 3 aswang. Napatakip sila sa kanilang tenga at wari bang naiingayan sa nililikha na tunog ni Doming. Gegewang-gewang ang 3 aswang habang umuungol ng malakas. Doon ay mabilis niya naman akong sinenyasan at ibinigay niya sa akin ang kanyang punyal. Sinabihan niya akong isaksak iyon sa puso ng 3 aswang habang nangihina ang mga ito. Sumunod naman ako sa kanya at ginawa ang kanyang iniutos. Mabilis namang tinapos ni Doming ang pagkaskas niya ng gitara nang masaksak ko na ang 3 aswang sa kanilang dibdib. Sumuka ito ng mga dugo at iniluwa ang itim na perlas mula sa kanilang katawan. Binasag naman yon ni Doming. Noong masiguro namin na patay na, ang 3 aswang ay agad niyang sinunog ang katawan ng mga ito. Mabilis naman kaming bumalik na 2 sa bahay ni Tio at dumaan ako sa bintana at siya naman ay nanatili lamang sa labas. Niyaya ko naman siya sa loob pero umiling siya at doon siya natulog sa balkonahe ng bahay ni Tio. Kinabukasan ay nagising na kaming 2 ni Kokoy. Nagulat pa kaming 2 nang doon na si Doming at kumakain ng almusal kasabay ni Tio. Binati naman kami ni Tia at ng anak nila Tio na si Abiel. Niyaya naman nila kaming kumain ni Kokoy na hindi naman namin tinanggihan. Pagkatapos ng almusal ay kinausap kaming 3 ni Tio. Nagpasalamat naman to sa amin ni Kokoy dahil daw sa pagtulong namin sa kanya sa paghahanda ng piyesta sa aming nayon. Kung hindi raw kami tumulong sa kanya, ay baka raw hindi naging maganda ang kinalabasan ng piyesta. Nagpasalamat din siya kay Doming at binigyan niya ng pera ang musikero dahil nga sa naging serbisyo nito. Nagpaalam na rin kami ng araw na yon kay Tio para na rin umuwi kami sa aming bahay. Tutungo na sana ako noon sa aking bahay nang tawagin naman ako nila Doming at Kokoy para daw uminom kahit saglit. Hindi naman ako tumanggi sa kanilang 2 at agad na ako sumama. Tumungo muna kami sa tindahan para bumili ng lambanog bago tumungo sa bahay nila Kokoy. Pagdating namin ay tinawag namin si Mang Totoy pero hindi naman siya sumasagot. Naglibot pa si Kokoy sa likuran ng kanilang bahay para siguraduhin at baka naroon sa balon ng kanyang ama.
Pero maging doon ay wala ito. Hinanap namin sa mga kapitbahay nila si Mang Totoy, pero maging ang mga ito ay hindi napansin kung nasaan naroroon ang ama ni Kokoy. Hindi. Saan kaya siya pumunta? Wala namang ibang pupuntahan yun. Maliban na lang dito sa bakuran namin at sa bukid. Puntahan na lang kaya natin siya sa bukid, Kokoy. Baka naroon lang siya. Sige Berto, mabuti pa nga. Dito lang ako. Hahanapin ko siya rito sa buong baryo ninyo. Magkita-kita na lang tayo rito sa bahay mo kapag natapos na tayo sa paghahanap. Tumango naman kami sa sinabing yon ni Doming. Nang matapos ang pag-uusap namin tatlo, ay naghiwa-hiwalay na kami. Kaming dalawa ni Kokoy ay tumungo sa bukid para doon hanapin si Mang Totoy. Pagdating namin doon ay wala roon si Mang Totoy. Hinanap namin siya sa buong palayan, pero kahit saan namin siya hanapin ay hindi namin siya mahanap-hanap. Hinanap na namin ang buong bukid, pero wala kaming nahanap na si Mang Totoy. Hindi naman maiwasan ni Kokoy ang mag-alala para sa kanyang ama, kaya naman dinabayan ko siya noong umiyak siya. Sinabihan ko siya ng ilang beses na gagawin namin ang lahat para lamang mahanap si Mang Totoy. Bumaba uli kami ng bundok at tumungo sa kanilang bahay. Wala pa roon si Doming, kung kaya't hinintay namin siya ron. Lumipas ang ilang sandali at dumating na siya. Hingal na hingal si Doming at mukhang tinakbo niya halos ang buong baryo para lamang mahanap si Mang Totoy. Wala raw siya sa buong baryo. Wala raw sa kanyang nakakita. May alam ba kayong albularyo sa baryong ito? Nagkatinginan kaming dalawa ni Kokoy saka naman tumango. Dahil doon ay pinaturo sa amin ni Doming kung saan ang bahay ng albularyo. Sumama naman kami sa kanyang dalawa at pagdating namin sa bahay ni Mang Edu ay agad niyang pinagawa ng ritual ang albularyo. Pinahanap niya kung nasaan si Mang Totoy. Nagulat na lamang kami nang sinabi nito na nasa kamay ito ng mga aswang. Nang matapos ang paghahanap namin kay Mang Edu, kay Mang Totoy ay nagpaalam na rin kami at umalis na. Bumalik kaming muli sa bahay nila Kokoy at doon namin pinagplanuhan ang dapat naming gawin para iligtas si Mang Totoy. Totoo ba yung sinabi ni Mang Edu na nasa kamay ng mga aswang si tatay? Paano nangyari yun? Dahil siguro sa akin, Kokoy. Ako ang punterya nila at alam nilang dito ako nakatira kaya kinuha nila si Mang Totoy. Gagawin talaga lahat ni Baltok para lamang mapasuko niya ako. Ano ang ibig mong sabihin, Doming? Bakit puntirya ka ng mga aswang? Doon na nga napilitang ipinaliwanag ni Doming ang lahat kay Kokoy para maunawaan nito kung bakit. Kita ko naman ang gulat sa mga mata ni Kokoy nang marinig ang paliwanag ni Doming. Maging siya ay hindi makapaniwala na isang antingero ang kaibigan ng kanyang pinsan. Kung ganoon, Doming, paano natin maililigtas si tatay? Alam ko na ang gagawin, pero kinakailangan ko ang tulong ninyong dalawa ni Berto. Ako ang bahala sa ilang aswang at kayong dalawa, hanapin niyo si Mang Totoy kung saan siya itinago ng aswang. Berto, alam ko na may kakayahan ka sa pakikipaglaban at kailangan ko na protektahan mo si Mang Totoy at Kokoy na walang mangyari sa kanilang masama. Sige, Doming, ako nang bahala sa kanila. Noong nakapagplano na nga kaming tatlo, ay agad kaming naghanda ng mga gagamitin namin sa paglusob sa kinaroroonan ni Baltok. Binigyan ko ng kalamansi at asin itong si Kokoy at maging ng isang punyal. Ganoon din ang aking dinala. Hindi na muna kami sumugod sa kinaroroonan nila Baltok sa takot na baka madamay ang ibang tao sa gagawin naming pagsubok. Kaya naman hinintay namin na sumapit ang dilim. Maya-maya pa ay nag-alas 6 na ng gabi. Dito nagdasal muna kami sa harap ng altar para humingi ng tulong at proteksyon sa taas. Naghanda na kami at tumungo kami sa gubat para harapin itong si Baltok at ang mga kampo nito. Naghiwalay naman kami ng direksyon na tatlo. Mag-isa na sumugod si Doming sa bahay na tinutuluyan nila Baltok at kaming dalawa naman ni Kokoy ay tumungo sa likurang bahagi nito. Kokoy,
Kapag nakakita ka ng aswang, huwag kang matatakot. Kasi kapag inunahan ka ng takot gaya ko, baka mapahama ka. Sige Berto, susundin ko yung sinabi mo. Tinahak naming dalawa ni Kokoy ang daan patungo naman sa likurang bahay nila Baltok. Agad kaming nagtago sa isang malaking puno nang makita namin ang halos nasa 10 mga kalalakihan na naroroon at nananatiling nakatayo sa bawat sulok ng paligid. May isang lalaki na nakaupo lamang sa isang balkonahe habang nagbabantay ito sa walang malay na si Mang Totoy. Agad kong pinigilan si Kokoy nang akma na sana itong susugod doon sa lalaki. Nakita namin si Doming at tinawag niya si Baltok. Tumayo ang lalaki na nakabantay kay Mang Totoy at doon namin napagtanto na si Baltok nga ang lalaki na yon. Hindi ko inaasahan na darating ka, Doming. Pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Pero hindi ako tanga. Alam ko na hindi ka nag-iisa at may dalawa ka pang kasama. Amoy na amoy ko sila. Tumahimik ka Baltok. Alam ko na ang binabalak mong gawin. Ginagawa mo lang pain ang mga taong malalapit sa akin para talunin ako. Pero hindi yun mangyayari. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo. Kinakailangan ko lang mabigyan ng hustisya ang pagpatay mo sa aking dalawang kasama. Kasalanan nila kung bakit ko sila tinapos ng gabing iyon. Kung hindi sana sila naghanap ng kanilang bibiktimahin, hindi yun mangyayari. Subalit sinuway nila ang kasunduan nating dalawa. Malinaw naman sa'yo mula sa simula na huwag kayong magasik ng lagim. Ngunit ginagawa nyo pa rin. Wala na akong pakialam sa kasunduan natin, Doming. Matagal na iyong sira, kaya papatayin kita. Ngumiti naman itong si Doming at kinuha ang kanyang gitara sa kanyang likuran. Sinimulan niya iyong kaskasin. Unti-unti namang nagpalit ng anyo ang mga aswang na kampon ni Baltok at nilalabanan ang kapangyarihang taglay ni Doming. Pero kahit na ano ang pigil nila ay hindi nila maiwasan ang malakas na tugtog. Bigla naman silang napatakip sa kanilang mga tenga at bumuluktot sa lupa. Umaalulong ang mga ito na tila ba nasasaktan sa bawat notang binibitawan ni Doming. Pero labis ang gulat namin ni Kokoy nang hindi man lang nito tinatablan si Baltok. Doon ko na hinila si Kokoy para gawin ang bagay na gustong ipagawa sa amin ni Doming. Ayaw pa gumalaw ni Kokoy nung una dahil sa takot at kaba, pero agad ko siyang binatukan ng magising siya sa katotohanan. Bilisan mo Kokoy, baka mapuruhan ni Baltok si Doming. Oo Berto, saglit lang. Tumakbo kaming dalawa at inisa-isa naming pinagsasaksak sa puso ang mga kampon ni Baltok. Sumuka naman ang mga ito ng dugo kasama ang itim na bertud. Sinabihan ko rin si Kokoy na saksakin yun para hindi na sila makapaminsala ng ibang tao. Noong naubos na namin ang kampon ni Baltok, ay agad naming kinalagan si Mang Totoy. Ginising namin siya ni Kokoy pero hindi pa rin siya nagkaroon ng malay. Binalingan namin si Doming nang marinig namin ang sigaw nito. Kokoy, dalhin mo si Mang Totoy sa bahay ni Mang Edo. Alam niya ang kanyang gagawin kay Mang Totoy. Sabihin mo na lang na galing siya sa kamay ng mga aswang. Kinakailangan ko lang tulungan si Doming. Mukhang hindi niya kakayanin mag-isa si Baltok. Sige Berto, pero mag-iingat kayong dalawa. Tumango naman ako kay Kokoy at tinulungan ko siyang pasanin si Mang Totoy sa kanyang likod. Inintay ko muna na makaalis silang dalawa bago ko binalingan si Doming at Baltok na nagpapalitan ng suntok at sipa. Kumuyom ang kamay ko at humugot ako ng malalim na hininga. Dumakot ako ng asin mula sa aming bulsa at maging ng dinurog na bawang. Mabilis naman akong tumakbo patungo sa kinaroroonan nilang dalawa at isinaboy ko yun kay Baltok. Napasigaw siya sa sakit na idinulot nun sa kanyang balat. Lumukso-lukso pa ito na para bang nasusunog na siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata na bumaling sa akin na siyang
ikinangiti ko naman. Hinugot ko ang punyal na nasa aking bewang at hinarap siya. Muli akong dumakot ng asin sa aking kaliwang bulsa para isaboy yon sa kanya. Ngumiti at tumango naman sa akin si Doming ng mga sandaling yon. Bumaling sa akin si Baltok at akpa na sana niya akong susuntukin ng mabilis nang sipain siya ni Doming. Tumilapon siya sa hindi kalayuan. Sa bilis ng pangyayari ay natagpuan ko na lamang na nasa harapan na ni Baltok itong si Doming. Mabilis na naupo si Baltok sa damuhan at sinangga ang kamay ni Doming na pasuntok na sana. Sinipa niya sa sikmura si Doming dahilan para tumilapon din ito sa kalayuan. Ako naman ay tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Baltok at sinabuyan ito ng asin. Sumigaw siya habang nakapikit. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yon para ibaon ang aking punyal na hawak sa kanyang dibdib. Pero agad niyang nahawakan ang aking kamay. Humigpit yon. Naramdaman ko ang pagdating ni Doming at siya na ang mismong tumarak sa dibdib ni Baltok. Nanlaki naman ang mga mata ng aswang na hindi makapaniwala na napuruhan siya ni Doming. Hindi pa nakontento si Doming at hinugot niya ang kanyang tabak sa dibdib ni Baltok na mas lalong sumuka ng dugo ang aswang. Dahil doon ay nabitawan niya na ng tuluyan ang kamay ko. Tumayo naman ako sa likuran ni Doming at pinagmasdan namin kung papaano bawian ng buhay si Baltok. Pinagdikit ni Doming ang kanyang dalawang palad at ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-usal siya ng dasal sa 3 beses na paraan. Makaraan ang ilang sandali. Sinuka ni Baltok ang itim na bertud. Dinurog yun ni Doming at tuluyang dinurog ang itim na bertud. Bumaling naman sa akin si Doming at nagpasalamat ito. Tinanong niya rin sa akin kung nasaan si Kokoy at Mang Totoy at sinabi ko na pinapunta ko na ang mga ito sa bahay ni Mang Edu. Tumango naman si Doming at tumingala sa buwan. Noon ko nasilayan ang pagkamangha niya sa kabilugan ng buwan. Nang masiguro nga namin na wala na talaga si Baltok, ay tumungo agad kami sa bahay ni Mang Edu. Nailigtas naman ni Mang Edu at nagkaroon na rin ng malay si Mang Totoy. Nagpasalamat din naman sa amin si Kokoy at niyakap nito si Doming. Hindi niya na mapigilan ang mapaiyak ng oras na yun. Noon lang daw niya napagtanto at napatunayan na nakakatakot daw ang itsura ng mga aswang. Dito napatawa na lamang kaming lahat. Simula noon ay naging kaibigan na rin namin si Doming. Minsan ay tumutungo kami sa kanilang lugar at pinsan naman ay siya ang bumibisita sa amin. Patuloy pa rin siyang tumutugtog sa mga piyesta at naging isang tanyag siyang musikero sa buong bayan nila. Wakas.